Una sa lahat, magkakabarangay nagbayanihan para sagipin ang babaeng nahulog mula sa third floor sa China. Ang sinapit ng 102 years old na biktima at kung bakit siya nahulog, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dating Congressman Arnie Tevez nasa bansa na para harapin ang patong-patong kasong may kinalaman sa pagpatay at terorismo. Police Major General Nicolas Torre III na umaresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy, promoted bilang PNP Chief. Mga nagtatakip ng plaka para umiwas sa NCAP, huhulihin ng MMDA. Tatlo kabilang isang nag-aabang lang ng masasakyan patay sa karambola sa Quezon City. Habang sa Baguio, tatlo rin ang patay sa truck na nang-araro ng mga sasakyan. Babaeng nakuha ng lumabas galing sa imburnal sa Makati City, lumitaw na sa publiko at nagpaliwanag sa nangyari. At sa Frontline Showbiz, Eli Buendia sasabak sa pag-arte para sa isang historical film sa Cinemalaya. Makalipas ang halos 2 taong pagtatago, napauwi na rin sa Pilipinas si dating Congressman Arnulfo Tevez. Patong-patong na reklamong may kaugnayan sa pagpatay at terorismo ang kanyang haharapin. At live mula sa Villamor Air Base sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, anong update dyan? Dumating na ba dyan si Tevez? Bok, ilang minuto mula ngayon ay parating na yung eroplanong sinasakyan ni Congressman Arnie Tevez. Ito yung mula ng turnover ng Timor-Leste sa Pilipinas ang kongresista. Nakaposas at may kadena sa paa si Congressman Arnie Tevez na maglakad siya sa paliparan ng Timor-Leste pasakay sa eroplano ng Philippine Air Force. Nagkaroon pa ng technical problem ang eroplano kaya hindi agad ito nakaalis. Kasama niya sa eroplano ang mga opisyal ng Philippine government. Matapos i-turnover si Tevez ng gobyerno ng Timor-Leste. Sa loob ng eroplano, binasa ng Miranda rights si Tevez, binanggit ang mga kasong haharapin nito sa Pilipinas. Kabilang ang 10 counts ng murder, 12 counts ng frustrated murder, at 4 counts ng attempted murder. Bukod dyan, sa korte sa Dumaguete, mahaharap din si Tevez sa kasong murder, illegal possession of explosives, illegal possession of firearms, at terrorism financing. Pinagsuot na rin siya ng bulletproof vest kasama si NBI Director Jaime Santiago. Pasado alas 7 ngayong gabi na lumapag sa Davao Airport at sinasakyan ni Tevez na flight C295 para mag-refuel. Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister ng Timor-Leste para mapadeport si Tevez. Pakinggan natin ang payag ng Pangulo. As we know, the former Congressman Arnie Tevez is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished, and it is now time for Arnie Tevez to face justice. Bokmen, dumating nga rito si Atty. Topacio at sinabi nga niya na hindi pa niya nakakausap yung kanyang kliyente matapos nga ilipad dito patungo dito sa ating bansa. No? Samantalang umaasa rin sila na haharapin na rin ni Tevez ang kanyang mga kaso at mga sinasabing mga nagawa niyang kaso. Ito na rin pagkakataon na ipagtanggol ni Tevez ang kanyang sarili. Ang hiling lang nila, sana raw ay maging ligtas si Tevez, bagay na ito lang naman daw ang nire-request ng kanyang kliyente para naman sa kanyang kaligtasan. Bokmen. Gary, detalye lang ako ha. Pagdating ni Tevez, saan siya mismo dadalhin? NBI ba? Krame? Diretso kulong ba siya? Kasi mabigat itong paglabag sa anti-terror law na ikinaso sa kanya. Pagdating dito ngayon, ay dadaretso siya ng NBI sa May Pasay. Kukuhanan siya ng fingerprinting, booking, at pagkatapos ay papamedical siya. At hindi natin pa rin alam kung idadaretso siya sa Bucor, sa
kulungan ng Bucor ng NBI sa Bucor or mananatili siya sa NBI sa Pasay para naman sa medical examination at pagpunta sa korte sa araw ng bukas. Mayan. Gary, ako naman may tanong na ako. I'm not sure kung may sagot ka rito pero let's try anyway. Di ba ang kakaharapin niyang kaso doon sa sa Dumaguete? Would he be detained, for example, in Dumaguete o dito sa Metro Manila? Sabi ni Atty. Topacio, Bok, dito na sa Manila kasi RTC Manila na inilipat ng korte yung ipaglilitis ng kaso niya. Kaya bahala na raw ang korte na mamili ng kulungan para kay Tevez. Sila naman daw ay susunod sa kagustuhan ng korte kaya yun daw ilalapit nila pagdating ng araw na iaharap na sa korte si Tevez. Bok. Okay. Alright, maraming salamat sa iyo, Gary De Leon. Nanindigan pa rin ang legal team ni dating Congressman Arnolfo Tevez na iligal ang pag-deport sa kanya. Lalo't may inihain silang petition for writ of habeas corpus sa Timor-Leste. Pero no choice na sila ngayon kaya't naghahadaan sila sa pagharap sa korte sa Pilipinas. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Personal na sinundo ni na NBI Director Jaime Santiago, Justice Assistant Secretary Eliseo Cruz at ilang opisyal ng Bureau of Immigration si dating Congressman Arnie Tevez sa Timor-Leste. Dala ng mga opisyal ng Pilipinas ang Certificate of Handover para sa transfer of custody ni Tevez mula sa Timor-Leste papunta sa Pilipinas. Ilang sandali lang nilabas na ng mga pulis ng Timor-Leste si Tevez na nakaposas ang mga kamay, nakachain din ang kanyang paa. Bandang 2:41 ng hapon, oras sa Pilipinas, umalis na ang eroplano ng Philippine Air Force lulan si Tevez. Ayon sa gobyerno ng Timor-Leste, nakakagulo sa bilateral relations ng Pilipinas at Timor-Leste ang pananatili roon ni Tevez. Banta rin daw siya sa seguridad doon kaya nagdesisyon silang ipa-deport ang dating mambabatas. Wala na ring valid visa at kanselado na ang Philippine passport ni Tevez. Ayon sa abogado ni Tevez si Atty. Ferdinand Topacio, iligal ang pag-deport sa kanyang kliyente dahil may inihain silang petition for writ of habeas corpus. Pero ngayong nasa Pilipinas na si Tevez, naghahanda na raw sila sa pagharap niya sa korte para sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Kaugnay ito sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa. Isang malaking kamote ang nangyari. Nag-issue po ng order ang Tribunal de Recursos ng Timor-Leste na sinasabing within 48 hours ay i-produce, iharap sa hukuman si Congressman Tevez. Sabi naman ng Department of Justice, panahon na para harapin ni Tevez ang mga kaso laban sa kanya. Naghintay kami ng 2 taon para mangyari ito at nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ito na yung hinihintay namin na reckoning na dapat yung harapin talaga ang mga charges sa kanya. Tiniyak ni DOJ Secretary Boying Limulya na magiging patas sila at mabibigyan ng due process si Tevez. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Itinilaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng PNP. Kasunod yan ng malalaking operasyon ay kinasa sa bansa kung saan kasama sa mga yan si Torre. Nasa frontline ng balita yan si Brian Castillo. Isa siya sa mga nanguna sa paglusob sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City para arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy, Agosto ng nakaraang taon. Noong mga panahong yon, siya rin ang Davao Regional Police Chief. Nito lang Marso, kasama rin siya sa mga sumalubong na pulis na NAIA para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya rin mismo ang nagbasa ng Miranda rights kay Digong. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity, sir, you have the right to remain silent. Dalawang magkaibang operasyon yan na pinamunuan ng hepe ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na si Nicolas Torre III. At ngayong araw, formal nang ininunsyo na si Torre ang susunod na magiging hepe ng Philippine National Police. Magiging 4-star general ang kanyang ranggo oras na siya'y maupo. Ayon sa palasyo, hindi naging madali ang pagpasya dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, lahat ng promotion reward yan, But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Sabi pa ni Executive Secretary Lucas Bersamin, 5 ang pinagpilian ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero si Torre na 2-star general ang napili. The appointment of
elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. But it's the President's discretion, which I consider to be absolute. No one can question the use of that discretion. Nitong Abril lang, na-promote siya sa ranggong Police Major General. Nagpasalamat naman si Torre sa natanggap niyang suporta. Si Torre, ang kauna-unahang PNP chief na graduate ng Philippine National Police Academy o PNPA. Papalitan ni Torre ang paretiro ng si outgoing PNP Chief Police General Romel Marbil. Sa Junto naman gagawin ang change of command ceremony para kay Torre. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Kaugnay niya na nawagan si outgoing PNP Chief Romel Francisco Marbil sa lahat ng miyembro ng PNP na ibigay ang kanilang buong suporta at kooperasyon para sa kanilang susunod na hepe na si Police Major General Nicolas Torre III. Sa isang pahayag, inilarawan ni Marbil si Torre bilang isang dedicated, experienced at principled police officer. Kumpiyansa raw siyang pamumunuan ni Torre ang PNP ng may integridad at vision. Bukod kay Torre bilang bagong PNP chief, inununsyo rin kanina ng palasyo ang ilang bagong appointee si Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang po dyan ang bagong Solicitor General na kapalit ni Bernardo Guevara. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang ikalawang batch ng balasahan sa administrasyon. Inalis na si Bernardo Guevara bilang Solicitor General at pinalitan siya ni UP Law Dean Darlene Berberabe. Nanumpa na kaninang umaga si Berberabe kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Ayon kay Bersamin, bukod sa usaping legal ay may malawak at malalim na karanasan si Berberabe sa philosophy na maaaring magamit niya sa paggampan ng kanyang trabaho bilang Solgen. Si Solgen Guevara has been there since the beginning, no? And maybe it is time for him to go to another venture. And so the President accepted his resignation to allow for fresh blood to come in. Itinanggi naman ni Bersamin na may kinalaman ang naging pag-iwas ni Guevara sa pag-represent o pagtanggol sa gobyerno laban sa inihaing reklamo ng Duterte Camp sa Korte Suprema kaugnay ng pag-aresto kay Digong ng ICC. If you recall, there was a strong clamor for the termination or removal of Solicitor Guevara at the time. The public perception that gave rise to this clamor must have been about he's taking the opposite side of the issue. Nirirespeto naman ito ni Guevara. Habang si Popoy de Vera papalitan ni Shirley Agrupis bilang chairperson ng Commission on Higher Education o CHED. Mananatili naman sa pwesto sina Justice Secretary Boying Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla at Defense Secretary Gibo Teodoro. Nilinaw din ni Bersamin na hindi maapektuhan ang operasyon sa mga opisina ng gobyerno. Hindi kasi maaring umalis ang mga opisyal hanggat walang ina-appoint na kapalit. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Matapos ang hindi magandang performance noong nakaraang midterm elections, nagtawag ng malawakang cabinet revamp ang Pangulo. Malawakan daw. Ang tawag na Malacanang dito ay isang bold reset na gagawin matapos ang rigorous review para i-recalibrate ang Marcos administration. Ang ganda nga naman pakinggan. So, bakit kailangan nun? Dahil daw sa nakita na marami nung nakaraang eleksyon, abay maraming hindi natutuwa sa performance ng gobyerno. Kaya itong cabinet revamp ay tungkol daw sa performance, alignment at urgency. Yun lang, kung maghahanap ka ng bold reset na may urgency, hindi pa rin yan nakikita kahit nakalipas na po ang higit isang linggo. Una, dahil ang revamp na dapat daw ay may urgency ay tila revamp na naka-slow-mo. Halimbawa, sa unang bugso ng revamp noong nakaraang linggo, mas marami pa ang na-retain kesa yung napalitan. Ang buong economic cluster ng gabinete hindi po nagalaw. Ang napalitan lang talaga ay si Environment Secretary Loizaga at si Foreign Secretary Manalo. Sa round 2 ng revamp kanina na nilabas kanina, halos ganun din. Dalawang nasibak, si Solgen Guevara at si CHED Chairman Popoy de Vera. Pero retain si Interior Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Boying Remulla at Defense Secretary Gilbert Teodoro. Pero ang mga tinatawag na frontline agencies, ito po yung mga ahensya na direktang nakakasalamuhan ng publiko at direkta ang serbisyo sa mga Pilipino,
Yun pa po ang wala pang desisyon. Ano mga yun? Halimbawa po, ang Agriculture Department na tinawag na prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos nung una pa siyang naupo noon pang 2022. Isama na natin doon ang issue ng 20 pesos na bigas na dati nang pinangako pero dinadaan lamang pala sa subsidiya. Wala pang desisyon sa pwestong yan. Narin din ng DSWD ang dapat ay tagapangalaga at tagamudmod ng mga ayuda kung hindi tayo nauunahan ng mga politiko. Ang Public Works kung saan na-realign ang 100 bilyong pisong pondo ng 2025 budget na parang milagro. Wala pa rin pong desisyon. Ganoon din ang DepEd, ang DOLE, ang DOTR, ang migrant workers, ang agrarian reform. Kung meron mga ahensyang direktang may epekto sa taong bayan, may direktang kabuluhan at may pangangailangan ng urgency, ito po ang mga yun, ang mga frontline agencies. Yun lang sa tinawag na bold and urgent revamp ng ang mga frontliners, wala pala sa front row. Malaki man ang ibinaba ng bilang ng mga traffic violator ngayon sa Metro Manila dahil sa no contact apprehension policy, bistado naman ang diskarte ng ilang motorista na takpan ang kanilang plaka para hindi masita. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Ito ang mga iwas NCAP. May motorsiklong tinakpan ng packaging tape ang plaka. Meron namang plakang naka-face mask. Ang rider na ito, huli sa aktong nagtatakip ng plate number. Mga ayaw magpahuli sa umiiral na No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pero babala ng MMDA. Meron na po akong utos sa ating nagbabantay sa CCTV na pag may na-flag po sila na nakita na tinakpan po yung plaka, aabangan po ng enforcers natin yan at uhulihin po. 5,000 piso ang multa sa takip-plaka. Maraming praning sa NCAP, kaya nga ito, nakakawaw ang pagkadisiplinado sa kalsada. Walang palipat-lipat ng lane. Mas maganda sir na na tupad tayo sa sa batas trapiko talaga. Okay lang po naman yan na matupad natin yung natin NCAP. Ayon sa MMDA, pababa ang bilang ng mga violator dahil sa NCAP. Higit 1,000 yan noong Lunes, hanggang sa halos 800 na lang kahapon. Ang nakaamba namang problema na susubok sa pasensya ng mga motorista ay ang traffic, lalo na kapag nag-umpisa ang EDSA rehabilitation sa Hunyo. Magpapatupad ng odd-even scheme, pero exempted ng ilan, gaya ng taxi, electric at hybrid cars, at emergency vehicles. Sabi ng ilang commuter, baka naman pwedeng work from home. Feel ko mas mahihirapan akong mag-adjust sa time kasi ngayon nag-a-adjust na ako super aga ko nang gumigising. Tapos ngayon mas magiging traffic. Ayon naman sa Makati Business Club, maraming kumpanya ang posibleng magpalawig pa ng flexible work arrangements. We invested in offices for a reason, di ba? So we can all work together and be productive in the same space. Pero given this situation na isasara yung ibang lane ng EDSA and so on, I think we're kind of gonna be forced to look at this more seriously. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nagbitiw na rin sa pwesto ang ilang opisyal ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC. Kabilang dyan si PAGCOR CEO Alejandro Tenco at ang kanilang Board of Directors. Last week pa raw nila isinumite ang kanilang courtesy resignation. Nag-resign na raw sila bago pa man manawagan kahapon ang palasyo na magbitiw ang ilang matataas na opisyal ng GOCC. Nagbitiw na rin sa pwesto ang CEO ng Maharlika Investment Corporation na si Rafael Jose Consing at ang kanilang Board of Directors. Bahagi pa rin ang mga ito ng ginagawang balasahan sa gabinete ng Administrasyong Marcos Jr. Kabilang daw sa mga nakatanggap ng 500 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President ang ilang tao na kapelido ng ilang senador. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, ilan sa mga nakakuha ng pondo ang mga taong may apelidong Revilla, Lapid, Ontiveros, Estrada at Escudero. Bukod sa notorious na si Mary Grace Piatos, nakatanggap din daw ang isang kanor, Adrian Contis. Hirit ni Ortega, dapat daw ba may sweet tooth din kapag may confidential funds ang iyong opisina? Git pa ng kongresista, masyado ng halata ang mga irregularidad para hindi pansinin. Ayon pa kay Ortega, bahagi ang mga pangalang ito sa higit 1,000 pangalang walang birth, marriage at death records sa Philippine Statistics Authority. Isa ang issue sa confidential funds sa mga naging sangkalan
para ma-impeach ng House of Representatives si VP Sara Duterte. Samantala, pinagpaliban ng Senado ang pagpresenta ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakda sana itong gawin ng House Prosecution Panel sa June 2. Pero sa pahayag ni Senate President Chis Escudero, inurong ito sa June 11. Ito raw ay para bigyang daan ng pagtalakay ng priority agenda bago mag-adjourn ang 19th Congress. Natanggap na raw ng Kamara ang liham ni Escudero na ipinadala kay House Speaker Martin Romualdez. Isang pasaporte lamang daw meron ng puganteng si Atty. Harry Roque. Yan pong nilinaw ng Department of Foreign Affairs. Kanselado na raw ang mga naunang inisyu na passport sa kanya alinsunod sa umiira nilang patakaran. Ayon sa DFA, merong regular at diplomatic passport si Roque noong siya ay spokesman. Pero hindi na ito valid matapos nilang issuean si Roque ng regular passport noong July 2024. Matatandang sinabi ng Department of Justice na 3 pasaporte ang posibleng hawak ni Roque. Nasa Netherlands siya ngayon para sa kanyang asylum application. Iniling na rin ng DOJ sa DFA na kanselahin ang passport ni Roque. Showbiz tonight na tayo. Center of attraction at serving face card si Robin Angeles sa maikling pasilip sa kanyang upcoming serye. Drake Palma? Drake Palma? Drake Palma? Drake Palma? Dito ka na lang, sa'kin ka na lang, oh baby. Yan ang live-action adaptation ng Wattpad series na Seducing Drake Palma. Iikot ang kwento na ito sa isang task para paibigin si Drake Palma, played by Robin. Showing na yan sa June 15 sa Viva One. Pero bago yan, subaybayan muna natin si Robin as Yuri sa Ang Mutya ng Section E. 6:45 p.m. yan sa primetime Primera Block ng TV5. Magde-debut sa acting si Eraserheads frontman Ellie Buendia. Para ito sa pelikulang Padamlagan o Nightlight. Entry ito sa Cinemalaya ngayong taon. Iikot ang kwento sa 1972 Peña Francia Fluvial Procession Tragedy sa Naga River, kung saan 138 devotees ang nasawi. Gagampanan ni Ellie ang karakter ng isang amang hinahanap ang nawawalang anak matapos ang trahedya. Sa October yan nakatakdang ipalabas. Marami pa akong baong showbiz chika, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, 3 patay sa karambolan ng mga sasakyan sa Quezon City. Habang sa Baguio naman, 3 ang patay sa pang-aararo ng truck. Lalaki na naksak ng 3 pulis sa Agusan del Sur. Viral na babae sa Imburnal sa Makati, tinangging doon siya nakatira. At dating Miss Grand International 2024 Rachel Gupta, idinitalya pa ang aniyay dinanas na mistreatment mula sa pageant organization. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV, ang pagbangga ng humaharurot na van sa lumikong tricycle sa Leyte. Sa lakas ng impact, tumagilid ang tricycle at tumilapon ang sakay nito. Patay ang truck driver habang isang sakay niya ang nasa critical na kondisyon. 2 iba pa ang sugatan. Posibleng maharap sa kaukulang reklamo ang driver ng van. 3 naman ang patay habang 7 ang sugatan sa karambola ng truck at 5 pang sasakyan sa Quezon City. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng sangkot na truck driver. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Sa pool, sa dashcam video na ito, kung paanong biglang tumagilid ang humaharurot na truck sa Batasan, San Mateo Road sa Quezon City kagabi. Kumalas pa ang karga nitong container van. Hinararo ng truck ang isang kotse, isang EUV at 3 motorsiklo. Natumba rin ang isang poste ng ilaw at may napinsalang waiting shed. Dead on the spot ang isang rider at isang lalaki
na nag-aabang ng masasakyan sa waiting shed. Naisugod naman sa ospital ang backride ng isang motorsiklo. Pero dineklarang dead on arrival. Ang pamangkin ng biktima, hindi matanggap ang sinapit na kanyang tiyuhin. Sana panagutan na lang ng driver at yung company ng driver yung nangyari sa tito ko. 7 pa ang sugatan sa aksidente. Ayon sa driver ng truck, nagka-problema raw ang preno ng minamaneho niyang sasakyan. Hindi ko na makontrol, dire-diretso na ako. Oo. Kaya no choice ako, kaya yung manibela, isa sa naulumi ko. Maharap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, and damage to properties. Naglabas na rin ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa driver. Sinuspende rin ng 70 araw ang kanyang lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Isa pang karambola, inararo ng truck ang isang AUV at 2 nakaparadang sasakyan sa Baguio City. Patay ang driver ng truck at 2 niyang pahinante. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Pagmasdan ng kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ng isang AUV sa Bocawan Road sa Baguio City kaninang madaling araw. Mawawala ito sa kuha ng CCTV, pero maya-maya isang closed van na truck ang makikitang umararo sa AUV. Dami din ang nakaparadang van at SUV sa gilid ng kalsada. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng truck. Nadamay din sa pangaararo ang isang AUV. Tila nayuping lata ang AUV sa tindi ng pinsala. Nagkalat sa kalsada ang mga parte ng sasakyan na karga ng truck. Dead on the spot ang driver ng truck, 2 pa nitong pahinante. Sugatan naman sa iba't ibang bahagi ng katawan ang driver ng AUV. Agad siyang dinala sa ospital. Sa investigasyon ng Baguio City Police, magdi-deliver sana ng auto supply parts ang truck sa Benguet. Bigla na lang umanong nawalan ng kontrol ang truck. Base sa initial na investigasyon, binabaybay ng isang van yung habaan ng Bukaukan Road. Mabilis ito na allegedly pagewang-gewang. Inoobserbahan pa ang lagay ng driver ng AUV habang nakikipag-ugnayan ng pulisya sa pamilya ng 3 nasawi. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Arestado ang lalaking nanaksak ng 3 pulis sa Bunawan City, Agusan del Sur. Inabutan na ng mga pulis na nag-aamok ang lalaki sa isang baryo. Rumisponde lang ang mga pulis pero sila ang pinagbalingan ng lalaki. Nadala naman sa ospital ang mga pulis at nagpapagaling na. Pinarangalan din sila sa katapangan. Inaalam pa ang dahilan ng pag-aamok ng nanaksak na lalaki. Naiyak ang nagbitiw na si Miss Grand International 2024 nang magsalta siya tungkol sa umano'y mistreatment sa kanya. And all I've gotten in return is just constant harassment, mental torture, mistreatment. They only care about money. Like, that is their only thing. It's so difficult, like, when you don't have access to anything and you're just locked in a house basically all day long. Na-depress daw si Rachel dahil sa umano'y mental torture at harassment sa kanya ng management ng MGI. Na-body shame din daw siya at pinatira for a month sa maliit na hotel room. Wala raw sasakyan at wala rin daw pagkain. Nakahinga lang daw siya ng maluwag after niyang bitawan ang corona. Pero sabi ni Miss Grand International founder Nawat Eats Sarah Grisil, hindi nag-resign si Rachel kundi kick out. Giit ni Nawat, feeling boss at mahirap daw katrabaho si Rachel. You not resign. I kick you out, you know. You are not quality enough. You never beautiful from inside. Coming to sue me, please. Coming to Thailand. Susunod, babaeng nag-ala Pennywise at lumabas mula sa Imbornal sa Makati, ikinwento kung paano at bakit siya napadpad doon. Matandang babae sa China nahulog mula sa 3rd floor building. Oops. At a Korean superstar na si Cha Eun-woo sasabak na sa military service. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagbayanihan ang mga magkapitbahay na yan sa China para magligtas ng buhay. Panoorin po natin. Sinulo nila ang 102 years old na babaeng nahulog sa 3rd floor. Agad siyang dinala sa ospital at maswerteng nagtamo lang ng minor injuries. Ayon sa babae, inakala niyang pintuan ang bintana kaya siya nahulog. Sinubukan niyang kumapit pero naubusan din siya ng lakas. Hinanap ng DSWD ang viral na babae sa Imburnal sa Makati City. Ang paglilino naman ng babae, hindi siya doon nakatira. Nasa frontline na balitang yan si Reniel Pawit. Nagkagulong internet world sa larawang ito ng malasadakong paglabas ni Ales Teresa sa Imburnal sa Makati. Sa mga unang report, inakala pang isa siyang lalaki. Agad naman siyang hinanap ng Department of Social Welfare and Development para tulungan. Napag-alamang isang basurera si Teresa. Naglalakad daw siya ng mga araw na iyon nang biglang nahulugan po kasi ako ng cutter blade na pinipilit ko po siyang kunin eh. Kinuha ko yung cutter, tumayo ko at pag angat ko ng ulo ko, doon ko nakita maraming tao na nakatingin sa akin. Tapos biglang nagulat ako, ang dami na may nagpicture daw pala sa akin. Ginagamit ni Teresa ang cutter upang ipang-alis ng mga label ng soft drink sa bote. Pinabulaanan din ni Teresa ang mga aligasyong doon siya naninirahan sa Imburnal. First time ko lang po doon bumaba eh, kasi araw-araw po ako dumadaan. Hindi ako nakatira sa isang Imburnal. Ako po ay may isang bahay. Pero may nabanggit din si Teresa na drainage malapit sa Makati Med na ginagawa nila dating tulugan at paliguan. Hanggang ngayon daw, roon pa rin naninirahan ang 4 niyang mga kaibigan. Doon ako umiihi, doon ako naliligo eh, minsan. Pag nandun lang kami sa Pasintamo. Ikinaalarma naman ng DSWD na ginagawa na ring tahanan ng ilan ang mga drainage o Imburnal. On foot, umaakyat yung mga social worker namin sa overpass at sa underpass. Ngayon, titignan na rin namin itong mga drainage system na maaring pinagbabahayan. Sa tala ng DSWD, higit 10,000 individual ang homeless o walang tirahan sa Metro Manila. Halos kalahati na ng bilang ang nakausap at natulungan na ng ahensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Reniel Pawid, News 5. Isang manhole sa Quezon City ang tiniktikan ng mga pulis. Dito na arestong 2 lalaking nagtangka umunong magnakaw ng mga kable. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Terete. Binantayan ng mga tauhan ng Barangay Pasong Tamo ang manhole sa bahagi ng Visayas Avenue sa Quezon City. Kasunod yan ng sumbong ng isang sikyo na napansin niyang gumagalaw ang takip ng manhole. Maya-maya, isang lalaki ang lumabas sa manhole. Nagpupumiglas ito nang hulihin ng mga taga-barangay. Sunod na lumabas ang isa pang lalaki. Nagpumiglas din siya pero nahuli pa rin naman ng mga taga-barangay. Sa investigasyon, lumalabas na pakay ng mga sospek na nakawin ang nasa mahigit 19 na metro ng cable wire sa manhole. Nagkakahalaga ito ng 117,000 pesos. Nakuha pa ang isang lagare at malaking kadena na ginamit umano ng mga sospek. Nakakulong na sa Holy Spirit Police Station ang 2 sospek. Hindi na raw ito ang unang beses na makukulong ang mga kawatan. Pareho po silang may record ng 9165 yung paggamit ng illegal na droga. At meron din po yung isa po, may pagnanakaw na, theft and robbery po. Todo tanggi naman ng mga suspect na magnanakaw sila ng kable. Yung wire po na putol doon, mga putol-putol po. Hindi po totoo yan kasi po, may hinahanap lang po kami talaga dun sa baba. Sinampahan na ng kaukulang reklamo ang mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Hindi natatanggapin ng barangay certification bilang proof of residency para sa mga mag-a-apply o mag-a-update
ng mga detalye bilang rehistradong botante. Ayon sa COMELEC, ginagamit raw ito ng ilang tiwaling opisyal para maglipat ng kanilang mga botante. Magsisimula ito sa darating na barangay at sangguniang kabataan election sa Disyembre. Paalala pa ng COMELEC, kumuha na lang ng ibang government-issued ID gaya ng postal at senior citizens ID para sa pagpaparehistro. Sa July 1 hanggang 11 na bubuksan ang voters registration. Dahil sa napakadami naming inimbestigahan at kinasuhan ng mga barangay officials, dahil sa aming palagay yan ay ginamit na weaponize upang mahakot yung ibang tao doon sa ibang lugar at palabasin na mga sila ay mga taga dito. Tumaas ang presyo ng baboy sa ilang pamilihan dulot ng African swine fever ayon po sa Department of Agriculture. Naglalaro sa 450 hanggang 490 pesos kada kilo ang presyo ng liempo, habang 380 hanggang 400 naman ang sa pigi at kasim. Paliwanag ng DA, malaking populasyon ng baboy ang nawala dulot ng ASF. Dahil sa ASF nga, dating 13 million ang ulo ng baboy. I mean, 13 million na baboy sa buong Pilipinas. Ngayon, 8.5 na lang dahil sa ASF. So malaking bawas talaga. May plano naman daw ang pamahalaan para maparami muli ang mga baboy. Para naman mapababa ang presyo, direktang bibili ang Food Terminal Incorporated na mga baboy mula sa mga hog farms. Sila na rin daw ang magkakatay at magde-deliver sa mga retailer. At dahil walang middleman, bababa raw ang presyo ng baboy ng tinatayang nasa 60 hanggang 120 pesos depende po sa klase. Target niyang ipatupad sa Hulyo o sa Agosto. Abangan, member ng Astro na si Cha Eun-woo sasabak na sa military service. At ang BTS J-Hope, makakakolab ang American rapper na si Glorilla para sa kantang Killing It Girl. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagsama sa isang music video ang Korean stars na sina IU at Cha Eun-woo. Yan ang music video para sa kantang A Beautiful Person mula sa latest album ni IU. Gumanap si IU bilang isang dark and gloomy girl, habang si Cha Eun-woo naman ay isang literal na nagliliwanag na tao. Sinubukan nilang itago ang kanilang pagkatao pero sa huli ay nagtagpo ang kanilang landas at natutunan ang self-acceptance. Speaking of Cha Eun-woo, sasabak na ang K-pop artist sa mandatory military service. Sa pahayag ng kanyang agency, papasok siya sa training simula July 28. Nakatakda siyang sumali sa Army Band. Bago muling magsama as a group ang BTS, magre-release muna ng single ang member na si J-Hope. Makakakolab niya ang American rapper na si Glorilla sa upcoming song niya na Killing It Girl. Isa raw itong hip-hop song tungkol sa thrill ng love at first sight. Sa June 13 ang release ng single at a music video na yan. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid. So, Uy, tanong namin. si J-Hope at saka si Glorilla, ha? Glorilla. Wow, Glorilla. Yes. Glorilla. Wow. Yun lang. Wala naman ko alam eh. Nakinig lang ako kay Johnny. So anong masasabi niyo kay Glorilla? Bakit Glorilla ang pangalan? Ano siya, si Glo, tapos, joke lang. Hindi ako na mag-joke. Ipapaledwal natin kay Johnny. Her real name is Gloria Hallelujah Woods. Gloria. Oh. From Memphis, Tennessee. Thank you, Google. Yeah. And she's Glorilla because she's taking her first name, Gloria. Tapos, ang suggestion kasi niya kasi she's wild and crazy. So, ginawa siyang Glorilla. Yung pala. Thank you sa kaalaman. Yes.
O siya, mag-extra ka na nga. Gagawa sana ako ng laro tungkol sa Kaya isang nga. story. Gusto mo talaga, Hindi mo Sir na Ed, napigilan no? eh. Dapat pagbukas mo yan eh. Sige, maglapit na lang tayo. At yan po ang 45 minutes ng Pag-iwas Malagang Headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako rin po si Ed Lingao. Magandang gabi.